beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. March 16 to 22. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome guys sa bahay na Ate Amy. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details para sa personal reading, ay ang ganda oh. 888! Ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Makiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Labakan natin ang ating isipan kung hindi naman nag-resonate at hindi naganap ang nangyari sa inyo. Ibig sabihin ay hindi mo energy ito. Unahin natin itong repeat. Ay, ang galing oh. More on 6 ka. Commitment. Baka nakakita ka ng mga ganitong numbers o connected sa yung number na to. 0606-1616. Unahin natin si commitment. Loyalty, responsibility, truth, love, light, spiritual realm, as in, kayo na bahala sa aking English, growth, and solution. Applying honesty and light daily is a fast track to creating a peaceful and meaningful life. Talagang kailangan mo talaga mag-commit, ano? Sa nakikita ko dito, to growth. And it's how you find solutions and comfort. Release worries and speaking your truth. Expressing emotions regularly. Open up for the best it yet to come. Dapat talaga, kailangan mo talaga makapag-commit, no? Kasi siguro nga iba sa inyo is you want to be independent or want to be alone. Readjustment. Kailangan mo talaga mag-readjust. Overcoming obstacle, soulmate, romance, affection, support, and comfort. Your level of self-control is sufficient to make things right. On the horizon is the possibility of beginning a new romantic or platonic friendship as well as a chance to begin life anew with a person from one past. Everything will fall to pieces. May mga may mga ma-overcome mga obstacle dito. Mga problema mo, ganyan. O handun yung pagsasaayos, no? Sa nakikita ko dito. May mga bago ka na daw gagawin, may mga bago kang connection, sa nakikita ko rin dito. Mga bagong attitude, mga bagong action, ideas, ganyan. May mga situation na magkakaroon na dito ng harmony or pagkakaisa-isa. Peaceful. Tingnan natin. Meron nga. Meron kang 3 eh. 3, 9, 18, 30. Baka yan yung iyong mga related sa iyong number na yan. Baka yan yung iyong lucky number. Okay, so nakita ko sa iyo dito, maaaring makaka-receive ka raw ng gift from someone or ikaw ang magbibigay ng gift. May mga tao na magbibigay sa iyo ng love. Makakaramdam ka ng kasiyahan, ng joy, happiness. At syempre, nandito rin yung mga, mayroon din, nandito rin yung sitwasyon na maaring may tao na pupuri sa'yo. Halimbawa, nakita kayo, di ba, in a distance. Halimbawa, long time no see. Long time no see. Halimbawa, sasabihin ko sana, siya shiburi eh. Halimbawa, ang tagal nyo hindi nakita or nakita kayong ganyan. Oy, alam mo ba, ganyan. O kayo, ang pogi mo ngayon na, ang ganda mo ngayon na, ganyan. O kayo, wala kang pagbabago eh. Mga konting pambobola. Well, in a good, naman, maaaring itong taon na to is, good friend of you, sa nakita ko to, or kakilala mo na talaga siya. Maaaring kamag-anak mo, ganyan. Nakita ko dito, maaaring ganun ang sabihin niya sa'yo or ikaw ang gagawa, no? Sa nakita ko, may mga papuri, may magbibigay ng pagmamahal sa'yo or you giving love, ganyan. And then may mga magkakaroon yung iba sa inyo ng connection from a distance or may tao na ko-connect sa'yo. Sa nakita ko dito, maaaring kaibigan mo, kamag-anak mo, mga ganun. And then also, sa nakita ko rin dito, maaaring may iba sa inyo yung mga alagang pet, dog or cat, ganyan, o any pet, no? Sa nakita ko dito. Handito na yung sitwasyon mo na magiging loyal ka sa iyong mga purpose this time. Ganyan.
sa goal mo this time. Nandito na talaga si readjustment, no? Sa nakikita ko dito. And then also, yung iba sa inyo is maybe meron kayong magkakaroon maari ng offering or you're thinking for a travel, ganyan. May mga travel din ako nakikita dito. And then also, sa iba sa inyo, magkakaroon ng mga bagong journey or mas maiintindihan mo na kung ano talaga yung journey na tatahakin mo this time. May mga new beginning happen din kasi sa iyo sa nakita ko dito Para mag-keep moving ka to reach your goal, yung sa goal na yun, sa nakita ko dito. And then also, ang sinasabi kasi ito, di ba, we have the 0606 is commitment. Maaring ikaw, ang nakikita ko dito, maaring nagkakaroon ka ng distance kasi sa mga tao na malalapit sa iyo. Alam mo yun? Siguro minsan, o siguro nagmi-meet kayo minsan, o umiiwas ka, o you want to be alone, you want to be independent, mga ganon. Or someone into your life. So, nakita ko dito. May distance din kasi ako nakikita. Maring dumidistansya ka, or may tao na didistansya sa'yo, or ikaw ang didistansya. May pinag-uusapan ng vehicles. Hindi ko alam kung ano yung vehicles. Maring magpapagawa ka ng vehicles. Bibili ka ng vehicles. Anytime, any kind of vehicles. Ganyan. O iba naman sa inyo, maring maglalayag kayo ng bangka, barko, ganyan. No? Maring may tao ko connect sa'yo, papuntahin ka doon, mga ganyan. And then also, is nakikita ko dito is makakaramdam ka raw, mas more ka kasi magiging matured. Makakaramdam ka ng peaceful this time. Kumbaga, ibig sabihin, may mga magtatapos na, kung nagkakaroon ka ng sadness in the past, magtatapos na yun. Teka, natching ako. Aray ko. Sorry Sorry talaga. Kanina pa yung nakangati, inaano ko, alam yung ilong ko ginagalaw kasi parang, sabi ko, aaching ako. Aaching na nga ako. Sorry magkakaroon na may retirement ako nakikita. Hindi ko alam kung ikaw is magre-retire or someone is nag-retire, no? Sa nakita ko dito. Either sa trabaho niya, into relationship, or any situation, there's a retirement ako nakikita dito. And then also, may mga sitwasyon na maiintindihan mo na. Magiging, is more maturity and understanding ang peg mo this time. Ano pala sasabi ko? Pegeno. Ganon. Mas maiintindihan mo yung mga, iintindihin mo yung mga tao o pahalagahan mo yung mga tao na nagbibigay ng pagmamahal sa iyo ngayon. This time, sa nakita ko dito. Tingnan natin yung energy mo. Magkakaroon sa'yo ng growth, luck, achievement, abundance, iba sa inyo extension. Di ko alam siguro kapag, kung paghahaba ng kontrata, mga ganyan, di ba? May positivity happen talaga sa buhay mo at saka is may pagtutulungan. Hindi ko alam kung may tutulungan ka ba o may tutulong sa'yo. And then also, may mga sitwasyon na higit pa or unexpected. Higit pa sa hinihiling mo darating or unexpected na darating sa'yo. Energy ni Capricorn. Energy ni Capricorn. This week. Wow, the world. Saan ka? Tingnan nga natin. Kung iba sa inyo, may travel nga. Ano po yun? Ano ba po ito ang energy niya? Okay. Ibig sabihin, ay magkakaroon, energy mo this time is meron kayong imamanifest or meron kayong magiging desire na i-keep moving mo yun. Together with your family, with your partner, ganyan. Halimbawa, gusto nyo mag-travel. Ganyan. Magkakaroon kayo ng, magpo-force kayo doon. I-keep moving mo yun para mag-success sa nakikita ko dito. Kasi ayan, magaganda siya.
Yun ang energy mo ngayon. May mga desire at manifestation ako nakikita dito na i-keep moving mo daw. Ganun. And then also, i-give effort mo yun eh. Give an effort and hard work. And also, yung iba sa inyo, energy nyo this time is meron ka daw meron kang maa-achieve eh. May wish come true ka na maa-achieve. Yun ang sinasabi dito. Together with your family or your partner, ang nakikita ko dito. Merong isang bagong sitwasyon sa buhay mo na magaganap talaga. As in. Meron eh. Iba dito may magkikita-kita. Maring kakilala mo, a part of the family, na galing na ibang bansa, o galing ibang baryo, ganyan, sa nakita ko dito. Magkakaroon din sa iba sa inyo, energy mo rin is this week is magkakaroon ng suportahan sa paligid mo. Halimbawa sa family mo, sa kasama mo sa trabaho, o kaya sa kapartner mo. Supporting each other. Ganyan. Magkakaroon ng balancing relationship. Ibig sabihin, walang mag-aaway. No? So, nakita ko dito. Good naman yung energy mo this time. Magkakaroon kasi ng mga pagbabanding din. Ganyan. Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Bebe! Ahabo na yan, anak. Anong parating kay Capricorn this week? Ay, namatay yung ating iPad. Dali lang Okay. About saan po? Anong ibig sabihin? Anong ano? Parang nakita ko na to. Hindi ko alam kung kanino Zodiac. Nakita ko na, as in, same. Kanino ko ba nakita? Same na same. Okay, ang parating sa'yo, magkakaroon ng isang pagpaplano or decision making. Parang may isang desisyon ako na nakikita dito na hinihintay mo na hindi pa siya magaganap. Pero, magkakaroon siya ng delay. Pero nakita ko to, paninindigan mo yun. Yun na nakikita ko. You want to create something, pero nahihirapan ka. Pero paninindigan mo siya. Andun yung strong will mo sa sitwasyon na to. Nakikita ko rin na may taong susuporta o ikaw magsusuporta. Sa ngayon kasi medyo yung desisyon na to magulo. Yun. So, iba naman sa inyo, parating sa inyo, may mga desisyonan kayo na iiksi yung pasensya nyo. May mga sitwasyon na maa-anxiety kayo, mawawalan ka ng pagpaplano, o kaya may mga sitwasyon, yung desisyon na yun may stagnant. Kumbaga, may didesisyonan ka pero hindi agad siya ma-actionan or hindi pa siya mangyayari. Ganun. About saan yung desisyon na to? Decision din eh. Baliktad. Puro baliktad. Yung ano na to is hindi pa siya magsasucess. It's more on frustration. It's more on, hindi pa siya. Kung ano man ito, sa nakikita ko dito, kasi action and excitement itong nakikita ko. Medyo freeze pa itong decision na to eh. Hindi pa siya magaganap sa ngayon. Medyo ang nakikita ko, madidelay siya. Kung ano man itong sitwasyon na to. Is more on frustration or andun pa yung nagkakaroon pa ng isolation. Ganyan. Parating din sa iyo, sa nakita ko dito,
Makaka-receive ka daw ng text message. May taong galit sa'yo, Capricorn. Makaka-receive ka daw ng text message or message communication na ito is maaaring magagaling sa boss mo, sa anak mo, o sa pamilya mo. Maaaring tatay mo, kung sino man siya sa family mo. Yun ang nakikita ko. Makaka-receive ka daw ng text message. Or ikaw ang magte-text. Pero, maaaring may konting delay. Yun. Magkakaroon din ng mga pag-uusap sa isang tao. Maaaring kasama sa trabaho or friend na mapuprostrate ka at magiging impatient ka sa kanya. Ganun. Ang nakikita ko. Maaaring mag-o-offer siya sa'yo or ikaw mag-o-offer. Tapos, basta magiging impatient ka daw. Iiksi yung pasensya mo dito. Frustration. O kaya naman sa iba sa inyo ay may mag-aaya sa inyo na isang tao na gusto niyang lumabas or makipag-chill-chill sa'yo o may pupunta kayo mga gathering, celebration, na maaaring hindi ka makakasama. Ganun. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Capricorn. Anong dapat iwasan ni Capricorn this week? Ano po yun? About saan? Panalo same na same Ako ba ito nakita? Hindi ko na maalala kung saan ko ito nakita sa Zodiac. Halos same yung decision. Okay, ang iwasan mo daw, yung mawalan ka ng pag-asa. No? Sa isang sitwasyon na gusto mong desisyonan, gusto mong aksyonan, ganyan. Kailangan mo daw is manindigan. And kailangan mo daw, ang iwasan mo rin daw yung hindi ka mag-trust sa intuition mo, hindi ka mag-trust sa sarili mo, yung hindi magkaroon ng clarity sa'yo kung ano yung mga gusto mong gawin o aksyonan this time. Tandaan mo, you have a knowledge, no? And iwasan mo daw yung hindi ka mag-trust into your intuition. Yan. Kailangan mo pag-aralan yung mga sitwasyon na mga aksyonan mo, mga tutulungan mo, o mga didesisyonan mo this time na sinasabi dito. Listen to your inner voice. Kailangan mo is manindigan, no, dito. And you need to create. Siyempre, maging creative ka, and then, sinasabi ito, mag-revert ka. And siyempre, kailangan sa'yo is have faith. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kailangan mong i-renew yung paniniwala mo na kaya mong mag-success. Ganyan. Doon sa bagay na gusto mong mangyari in your life. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat. Pamilya, kapatid, anak, kasama sa trabaho, karelasyon. Kamusta ang love this week ni Capricorn? Ano po ito? Uy. Wala. Okay. When it comes to love, kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, sa nakita ko dito, gusto kanyang kausapin, kaso mataas lang yung pride niya, no, sa nakikita ko dito, nagdadalawang isip kasi siya. Kung kakausapin ka ba niya o hindi. Medyo napuprostrate siya sa sarili niya at nagkakaroon siya ng isolation sa sarili niya. Or ikaw ito ha,
Well, kung kayo is hindi naman kayo nagkahiwalay nitong tao na to, nakikita ko naman na kahit ng isa sa inyo is want to be independent at medyo ma-pride at kahit na isa sa inyo or both of you is want to be alone sa nakikita ko dito, okay naman siya sa nakikita ko dito. Kahit papaano naman is nagkakaroon naman ng growth, nagkakaroon din naman ng pag-uusap-usap o pag-uusap sa inyong dalawa, no? Nakikita ko nga sa inyo, maaaring nagkakaroon kayo ng pagpaplano, ganyan. Pero yun nga lang, ang bawat isa sa inyo kasi is want to be independent sa nakikita ko sa inyo. Tuloy-tuloy naman yung nakikita kong destination nyo, na there's a clear part, that there's a positive destination naman ako nakikita sa inyo na nagkakaroon naman ng pagpapahalaga at pagmamahalan sa inyong dalawa. Or, ganun. Yun nga, pagpapahalagang pag-aaruga. Iniisip mo kasi yung yung malalim, yung Tagalog na medyo malalim. Hindi naman yun malalim, pero yun naisip ko. Okay, yun. Nagkakaroon naman kayo ng pag-uusap. Ito paano. Okay naman siya kasi nagkakaroon naman ng renewal. No? Hindi naman yung kahit papaano, nagkakaroon naman ng development sa inyo. Good naman. Sa iba dito, kung magkahiwalay na kayo dito, yun, yung sinabi ko. Tingnan natin. Kamusta ang money this week ni Capricorn? Kamusta po ang money this week ni Capricorn? Money. Ano po yun? Uy! Okay. When it comes to your money, nakikita ko nagiging okay na yung money mo kasi nagkakaroon siya ng direction, no? Kumbaga na dito yung you will enjoy the fruit of your labor and success. Ganun. Binibigay, may destination siya. Ibig sabihin, kung in the past, sobrang hirap na nangyari sa inyo when it comes to your money, ngayon nagiging kalma na siya kasi may new direction ako na nakikita dito. Nagkakaroon naman ng situation na siguro naaalala mo yung nakaraan, ay dati yung pera ko ganito, ganyan. Kaya ang ginagawa mo ngayon is kailangan siyang magkaroon talaga ng magandang direction sa buhay. There's an achievement ako nakikita sa iyo when it comes to money. Kakaroon naman ng success, prosperity, stability, ang nakikita ko rin dito. And then also, nai-enjoy mo naman yung nasa-receive mo ngayon. Malaki man o maliit siya, nai-enjoy mo siya. No? Hindi ko nakikita pangit. Nagkakaroon nga siya ng achievement eh. Medyo calm ang iyong money this time. Kahit na minsan nahihirapan, pero pinipilit mo siyang balansehin. No? Good. Kahit mahirap, pinabalanse mo pa rin. Tingnan natin ang opportunity. Ano opportunity this week? Ano opportunity ni Capricorn? Di ba opportunity yan? Kung saan na pupunta? Ay, okay. Opportunity. Iba sa inyo, masakit ang likod May tao na nawala in the past? May namatay na ba? O nawalang buhay? Nakakilala mo? Malapit sa'yo? Opportunity. Ano ibig sabihin? Pero the sun siya. Okay, when it comes to an opportunity, merong isang bagay o sitwasyon na 50-50 siya, no? Maaaring there's an offering, ako nakikita dito, o kaya may mga gagawin ka na isang sitwasyon, na mga plano, pero ang nakita ko dito is nahihirapan ka or mahirap siya gawin o solusyonan, pero nakita ko dito is niluluto mo siya. Niluluto mo siya ng pagkain natin. Hindi, kumbaga, basta yun na yun.
Inaano mo siya. 50-50 siya, pero ang nakikita ko dito, magiging okay siya. Ay, anak. Baka iba nga dito, travel. Kasi may susuporta daw sa'yo dito when it comes dito sa opportunity na to. May susuporta sa inyo. To success. Pero sa ngayon, ito opportunity na to, 50-50 siya. Kumbaga, nandun yung, nagkakaroon naman ng pagkakaisa or magkakaroon naman siya ng solution or nagkakaroon naman ng teamwork. Kaso, sa ngayon is medyo nalilito. No? Maari ikaw is nalilito or someone na susuporta is nalilito. Ganyan, may pagkalito. Ibig sabihin, hindi pa, kasi 50-50 talaga siya. Ganun. Maari may mga inaayos, ang nakikita ko dito, o mga dapat ayusin dito sa opportunity to success. Ganun na nakikita ko. Kailangan din kasi dito is a balancing or pagtutulungan talaga, no? Dahil na when it comes to money, no, kung ano mga opportunity na to. Sa iba dito, maybe this is a opportunity of a travel, opportunity na when it comes to a love life, opportunity na gusto mo mag-explore, may mga gusto kang gawin, ganyan, pero indecision pa siya, ganyan. Maaaring nai-stress ka pa, ganyan, nagkakaroon pa ng nalilito ka pa, ganyan. O kaya, andito yung opportunity na to is, nagkakaroon kasi ng illusioning. Alam mo yun? Nag-i-illusion ka na. 50-50 pa siya, pero nag-i-illusion ka na. Dito sa bagay na to. Ganon. Tingnan nga natin kung magsasucess siya. Magsasucess po ba itong opportunity na to? Baby! Masugatan ka dyan. Magsasucess po ba itong opportunity na to? Naku, ano kaya ang resulta? Pareho talaga to. Saan ko ba ito nakita? Pareho talaga ng sagot. Kung magsasucess siya, ang sabi dito, kung magkakaroon daw ng balancing or magkakaroon ng kung paglalabanan or may mga dapat kasing i-let go eh. Ako nakikita at may mga dapat umpisahan. Ang sinasabi dito, kung magsasucess, 50-50 rin. No? Kasi ang nakikita ko dito, mukhang mahirap eh. Ay, sandali. Oh, hindi talaga eh. 50-50 pa. No? Itong nakikita ko dito. Hindi pa siya sure kung magsasucess. Pero, kailangan harapin para mag-success. At least, hindi pa siya kasi nasa sa action mo to eh. No? Kasi ang sinasabi dito, kailangan mo makapagsapalaran dito, sa nakikita ko dito. Kung talagang gusto mo ito, opportunity to, makapagsapalaran ka. Yun ang sinasabi dito. Kasi hindi naman yung sinasabi na hindi ka magsasucess eh. Makikipagsapalaran ka. Yun ang sinasabi niya. Mahirap man siyang gawin, pero kailangan mong sumubok. Kailangan mong gawin. Kailangan mong manindigan. Yun. Advice. Baby, ano bang masugatang kakalukuhan mo talaga? Ano pong advice mo kay Capricorn Universe? Okay, ang advice niya sa'yo, sa nakita ko dito, may mga sitwasyon daw na kailangan mong tapusin or kailangan mong i-withdraw o i-let go sa buhay mo. Kumbaga, kailangan mong harapin yung takot mo, kailangan mong kumilos, kailangan mong mag-umpisa o makipagsapalaran. Ganyan.
Yun. May mga, ang advice din is, kailangan mo, you need to escape or you need to walk away sa mga sitwasyon na you feel nadi-disappoint ka doon, na feel mo hindi nagsasucess, ganyan. Kumbaga, i-let go mo yung mga bagay na yun. Halimbawa, naiisip mo, ano ba pwede ko ano? Halimbawa, nadi-disappoint ako kasi may mga gusto kong gawin sa buhay pero hindi ko makuha-kuha. Alisin mo yun. Kailangan hindi ganun. Kailangan you always think positive. Kailangan harapin mo. Mahirap man siya. Kailangan mo kumilos talaga. Kailangan mo talaga makapagsapalaran. Diba? Ganun. Hindi yung kasi sa ngayon wala pa akong magawa. Ganyan. Pero, okay lang sa ngayon wala kang magawa. Pero, kailangan mo you need mag-take a risk talaga dito sa sitwasyon. Start a new beginning and kung ano man tong sitwasyon na gusto mong makamit into your life, kumilos ka. Ganun. Minsan tanongin mo daw yung sarili mo, ano yung makakapagbigay sa'yo ng happiness, joy, and fulfillment into your life? Ang sinasabi dito. Ganun. Kailangan sa'yo is isaayos yung mga bagay o sitwasyon, kung ano yung mga ile-let go mo, kung ano yung mga exchange mo ng decision, kung ano yung mga pagbabago gusto mo mangyari, kung anong transformation ang gusto mo mangyari. Ganyan. Kailangan sa'yo is to move on, revert, then kailangan may mga cycle na kailangan mo i-end. Ganun. Hanapin mo yung sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng fulfillment. Ganun. May nakita ako na maaaring may magpapadental clinic. No? Hindi ko alam kung natatakot ka or may mga sitwasyon na wala kang magawa sa nakita ko dito. Kailangan sa'yo is the full. Kailangan mo talaga makapagsapalaran kung ano mang sitwasyon to. No? Arigato namaste, God bless.